Alam nyo, minsan ang feeling natin, parang kulang pa rin. Di ba? Parang yung kulang ang sweldo nyo, ang ipon. Pero what if you're actually doing better than you think? You're closer to retirement than you realize. Pag sinabi kasi natin doing well financially, ano yung unang pumapasok sa isip natin? Yung parang malaking sweldo. Oo, tapos yung lifestyle mo maganda, di ba? Tsaka yung maraming investment. Pero pag papunta ka na retirement, hindi na yun ang pinaka-importante, di ba? Sa early years, oo. Income matters. Kasi pag papunta na tayo na retirement, hindi na natin dala-dala yung sweldo, di ba? Ang dala-dala natin is yung habits na natin. Alam namin, minsan, marami sa atin ang nakaka-feel na kulang talaga, di ba? Kasi minsan nag-uusap nga kami ni Haven na, ano sasabi natin, uy, sana mas marami tayong pera. Pero yung habits, yung situation mo, hindi mo alam okay ka na pala eh. Kasi nagbabayad ka, let's say, ng bills mo, walang stress. Oo, tapos meron ka namang konting ipon. Tsaka yung ano pa. Hindi ka lubog sa utang. Isa pa yun. Ano pa, meron kang peace of mind. And all of those, that means something already. Diba? Na hindi natin alam, okay na nga pala talaga tayo. Kasi alam nyo, marami sa atin natatakot mag-retire kasi ang feeling nila parang kulang ang ipon. Oo. But on the other hand, yung mga iba, hindi problema yun eh. Ang problema is yung habits nila talaga. Diba? Oo. Kasi when you go into retirement, ano na tayo fixed income na tayo, diba? O unless na you have yung mga side hustles. At doon natin marirealize na yung spending control means everything. Pag marunong ka mag-control ng spending mo, you've actually built a skill towards your retirement that you can bring into retirement, diba? Yun ang pinaka-importante talaga no? Kaya kung ngayon pa lang, marunong ka nang mag-say ng no sa mga gastos na hindi naman kailangan. Hindi importante. Kayang-kaya mo na yan. Kayang-kaya mo nang mag-retire. Diba? So, gumawa kami ni Haven ng list ng signs na you might be actually doing well na. And you might be closer to retirement. So first, if you're not worried about your monthly bills, that means you actually know what you need for retirement. So dyan pumapasok na yung budgeting. And hindi yung mindset na bahala na. So dapat alam mo na talaga kung magkano yung kailangan nyo. And also, you're not living paycheck to paycheck. Ibig sabihin, hindi ubos yung pera mo every month. So kahit na may natitira ng konti, okay lang yun. Diba? Hindi ibig sabihin sagad-sagad talaga na what comes in, everything goes out. Diba? Ibig sabihin, marunong ko mag-adjust sa income mo. At hindi ka gumagawa ng lifestyle beyond what you make, diba? Yes. Kasi sa retirement, diba, fixed income na yun eh. And kung sanay ka na may natitira, yung pera mo, pwede mo i-stretch. Oo. Isa pa, kung may savings ka, kahit konti lang, that's a really good sign. But doesn't mean that you're totally ready. Oo, kasi hindi pwede yung konti lang. You need to have enough. Pero ang importante doon is nag-umpisa ka na, diba? And pag tuloy-tuloy yan, over time, lalaki rin yan. Pero hindi pa to yung finish line. Pero it means that you're on track. Isa pa is yung marunong kang mag-say ng no sa mga gastos. Yung mga hindi kailangan. Katulad ng gusto mo, diba? Yung patio set sa likod ng bahay. Gusto mong patayo. Sabi ko, hindi. Gawin muna natin yung wood na yung nabubulok. Yun yung una. Oo, yun yung mga kailangan. Pero yung gusto kong idagdag, sabi ni Haven, no. Tsaka muna yun. In short, no. So yun, if you know how to say no, kayang-kaya mo na yun. And you're like, actually doing really well. Yung sa decisions, priorities, no? Galing talaga. Isa pa kung controlled na yung malalaking gastos nyo, especially yung sa bahay, di ba? Yung mortgage, you're in a very good place or very good situation na. Kasi ang mortgage is the biggest chunk of your retirement. Yes. Di ba? So kung wala ka nang binabayarang bahay or malapit ka lang matapos, malaking relief yun.
And also, kung meron na rin kayong mga plano, yung mga sources of income nyo, yung Social Security, pension, and investments, kung nakaplano na yan, ano ka na? Set ka na. You're like ready. Diba? Nakaplano ka na. May Yes. plano ka. Kasi yung mga walang mga plano, hindi kayo ready. Oh. And ito talaga importante to. Yung dumating ka na sa point na hindi ka na nag-i-impress or you live within your means. Ano yan eh? Kasi sign na yon na talagang you're doing better than you think. Yes. Yung dalawang to, yung not impressing and living within your means, ano yan eh? Connected yun eh. Kasi kung mapapansin nyo, kung hindi kayo nag-i-impress ng tao, mas madali na kayong mag-live within your means. Right. Kasi wala ka nang hinahabol na lifestyle. You're setting your own lifestyle, di ba? Ikaw nang set ng standards mo. Oo, yun. Yun. Kasi if your mindset has been like this for a while, yung marunong kang mag-adjust, it's a really big deal eh. Di Yeah. ba? So the key thing here is, as long as you know how to live with what you have, that's the most important thing. Oo. Isa pa palang dagdag natin na kung meron kang emergency funds and you don't rely on your ipon, that's a good sign also. You're doing good. Kasi may cushion ka eh. Oo. Na you're not always one emergency away From stress. from stress, di ba? Yeah. At ito, ang pinaka-importante. You may not be extremely wealthy, but you're not constantly worrying about money. In short, meron kang peace of mind. Kwento ko lang ha, meron kaming friend na nag-retire sila 3 years ago. Meron silang sinabi na it really caught our attention eh. Sabi nila na, nung time na yon akala nila, feeling nila, natakot sila na baka kulang ang pera nila, wala, kailangan nila ng mas maraming ipon. Pero na-realize nila na hindi naman pala nila kailangan ng maraming pera. Basta komportable at masaya sila. Oo. Diba? No? No. Sarap ng feeling dun eh. Kaya nung narinig namin yun, parang sabi Relatable eh. namin, oh my God. Di ba? Parang simple So, lang eh. Oo, na yung pala, hindi mo rin pala alam na okay ka na rin pala eh, di ba? You realize na, shoot, we're fine. So retire na tayo, Oo. Di ba balak namin next year? Wala, December. na tayo, file na tayo. Pero it's really true na napaisip kami doon sa sinabi nila. Yeah. So to sum it up, hindi kailangan maging mayaman para masabing you're doing well. Minsan, discipline, contentment, at saka peace of mind, that's already wealth. So we'll ask you, malapit na ba kayo o malayo pa? So we'd love to hear kung anong mga na-realize nyo sa video na to. So, hindi lang ipon talaga ang dinadala sa retirement. Pati ugali sa pera. So this ends our video for today and thank you for watching and sana itong video na to gives you a little peace of mind. See you on the next vlog. Bye! Bye! Well, come on! Dali! Can you please strike that? Okay, please. And kung talagang... And... So kung mas Ala eh. Ba't ang gingat eh?